unang-una, ang wikang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ay wikang sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng mga Pilipino. Ito ay isang wikang nagpapakilala kung ano ang mga Pilipino. At kung ikaw ay isang manunulat at gusto mong maging bahagi ng paglalarawan tungkol sa iyong bayan, ay dito ka itong wikang ito ang iyong gagamitin. Ang pinakaunang maging tagpuan namin ng iba pang mga nagsasalita sa ibang wika, no? Batay ito sa aking karanasan, no? Laging wikang Filipino ang unang tagpuan, no? At pagdating sa tagpuang iyan, doon magsasanga-sanga, no? Either sasanga ako sa Ingles, depende sa konteksto, o sasanga ako sa Bisaya, depende sa konteksto, o sasanga ako sa iba pang mga wika, no? At pagkatapos doon, muling bumabalik sila sa tagpuang iyon, no? Kailangan yung isang malawak na kilusang pangbasa, gaya ng nangyari noong 1970s, na nagsusulong ng paggamit ng sarili nilang wika at pagkukonsepto sa sarili nilang kultura. Hindi lang problema ng wika yan eh. Problema to kung paano tayo mag-isip. Nag-iisip ba tayo ng alinsunod dun sa kultura ng mga wika at kultura ng mga iba't ibang grupong etniko dito sa Pilipinas? O ang pinaninindigan pa rin natin, no, ay yung balangkas na kolonyal. Sa larangan po ng wika, ng pagkatuto ng wika, at sa larangan po ng edukasyon, hindi naman nag-aaway-away at walang kompetisyon ang mga resulta ng mga pag-aaral. Ang sariling wika ay ang daan papunta sa Filipino at papunta sa iba pang wika, banyaga man o ibang wika sa Pilipinas. Hindi ito sariling wika laban sa Filipino, hindi ito sariling wika laban sa Ingles. Kailangan may pagkilala ang mga Pilipino na marami sa mga datos sa kasaysayan ay nakasulat sa ibang wika. Kasi pagpupunta ka sa National Archives, marami sa ating mga dokumento doon nasa wikang Espanyol. At marami rin ang nasa wikang Ingles na makikita mo mga dokumento na nasa National Library. Ngayon, ang lenteng kultural na ginamit ay mula sa mga Amerikano at Espanyol. So sa pagbasa ng mga dokumento na yan, kailangan ang lenteng kultural na ginagamit ay mula sa kulturang Pilipino. So babalikan ko yung pagpapakahulugan. Ang pagpapakahulugan ng mga Pilipino ay iba sa pagpapakahulugan ng mga Kastila at Amerikano. So para sa mga makabagong historiador na Pilipino, dapat mula sa lenteng kultural ng mga Pilipino, tinitignan mo ang mga dokumentong kolonyal. At maiintindihan mo lang yan kung ginagamit mo ang wika bilang impukan kuhunan ng pag-unawa ng kasaysayan at kultura. Sa library ng UP, actually, ang pinakamayaman o pinaka-komprehensibo kung pag-uusapan natin yung collection ng resources sa Filipino. Kasi ang library ng UP may policy na i-acquire ang lahat ng mga nailimbag sa Pilipinas. Kasama dyan yung mga nasusulat sa wikang Filipino. So lahat-lahat kung ano man yung na-publish na tinatawag naming Filipiniana o yung mga materyales na tungkol sa Filipino, Pilipinas, na isulat ng mga Pilipino, yun yung mga komposisyon ng mga Filipiniana materials. So umaabot tayo sa ngayon mga 111,000 na total na mga titles ng Filipiniana. Ganong karami. Bahagi ako noong henerasyon na lumaki talaga sa Ingles, no? Wala kaming
Filipino subjects. Wala kaming Philippine history sa Ateneo noon. So, nung pa man sa Ateneo, medyo nagre-react na ako na bakit ganun. So, nung pagka-graduate ko, ako mismo naghanap ng paraan para nagpunta ako sa Hulo, nagturo ako doon. Kasi gusto ko malaman yung, kumbaga parang tunay na kondisyon ng lipunan. At nag-enroll na ako sa UP. Doon nagsimula yung pagkamulat ko sa mga nangyayari. At alam mo na naman, yung panahon na yon, yun yung panahon ng aktivismo na kino-question ng lahat ng mga pamantayan sa lipunan. Hindi lamang sa kultura, kundi sa ekonomiya, sa politika, lahat. No? Talagang hinahanap natin noon yung, kumbaga, yung sarili nating identidad. And sa kultura, napakalakas noon sa UP lalo na, di ba? Nung nililinang natin yung wikang Filipino within the university, merong mga objection mula sa mga leader ng ating bansa na ano ba yan? Bakit backward na tayo? English is the medium of instruction. It's the lingua franca of the world. Bakit ganon? So, si Dr. Connie Paz, Dr. Tet Maceda, with the support of some officials ng UP system, pumunta sa Kongreso para magkaroon ng linaw ang ating mga kongresista, mga senador, at ang iba't ibang mga opisyal na ating pamahalaan para makita nila kung ano ba yung policy sa wika ng UP at kung paano ito makakatulong sa pag-unlad na ating bayan. Isang usapin ng orientasyon ito ng ating sistemang pang-edukasyon kasama ng Universidad ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang taon ng mga neoliberal na mga reforma, ibig sabihin yung pagsasapamilihan, yung pagsasakalakal ng edukasyon, ay naglalayo sa ating universidad mula sa dapat niyang talagang orientasyon at tungkulin sa ating lipunan. Ang nangyayari ay nahuhumaling yung ating mga administrador na pagsikapan na lamang na mapataas yung ating competitiveness sa pandaigdigang pamilihan, kundi man sa pamilihan sa Asia na pang-edukasyon. Doon na lamang, ibig sabihin, paano maibebenta ng mabisa ang edukasyon sa Pilipinas sa ibang mga bansa. Kaya yung orientasyon ng edukasyon ay hindi na paano natin pagsisilbihan ng mga nakaaraming kabataan. Tandaan natin na kailan lang naman naging hindi na issue yung usapin ng wika, pero pwede yung natin sabihin na hindi, no? Marami pa rin sa mga politiko natin, hindi nila alam, no? At naniniwala pa rin na dapat Ingles ang wika natin. Pero ang datos ay talagang hindi lalapat doon eh. Karamihan ng mga Pilipino ay hindi man mag-Ingles. Pero karamihan ng mga Pilipino, kung hindi man lahat, ay marunong mag-Pilipino. Kung pag-uusapan natin yung malawak na masa ng sambayanan, no, at gusto natin na magkaroon ng pagkakaisa, isang importanteng sangkap kung gusto natin ng tinatawag nating pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa, isang makapangyarihang instrumento yung meron kang iisang wika. O, yun yung medyo palagian ang sinasabi, pero sa katotohanan, palagian ding nilalabag. Dahil nga, instrument ang wika eh. Pwede mo i-manipulate eh. So, pwede mo rin namang magamit ang wika para hindi ka makapag-communicate. Mag-i-English ka doon sa mga taong hindi marunong mag-English. Hindi, ang purpose mo nun, hindi para mag-communicate. Ang gusto mong pakita doon, siguro, pakita na mas mataas ako sa inyo. Mas prestigious yung aking wika at mas nakapag-aral ako, kaya ganun. May sariling katangian yung wika na kung minsan nga sabi nga nila, language is an ideology, siya mismo kumokontrol na sa tao, sa pag-iisip ng tao. Miyembro ako noon ng kaakbay na pinamunuan ni Jose Diokno. Ang sabi sa akin ni Jose Diokno, sayang,
hindi ako marunong magsalita ng Tagalog masyado. Samantalang Batanggenyo siya. Makikita mo, pinapadala niya kami sa mga tinatawag naming pulong bahay o pulong bayan sapagkat sa panahon na yon, kaming nasa akademya ay pinapupunta ni Pepe Jokno, Jose W. Jokno, sa mga komunidad, mahihirap na komunidad at sa bayan para ipaliwanag ang halimbawa utang ng Pilipinas sa IMF World Bank. Paano ka mag-i-Ingles? No? So, nakakatawa nung isang beses, pinapuntan niya ako at si Don Pag-Usara na Cebuano katulad ko na nagsusulat yun sa Tagalog. No? Kasi ang akala naming Tagalog, bas minimemorya namin yung Panganiban Tesauro. No? Siyempre, nag-research kami kung paano namin sasabihin itong napakakomplikadong ekonomikong issue. At puno yung aming mga salita ng mga datapuhat sa makatuwid. Ganun. At sinabihan kami pagkatapos ng mga tao na, naintindihan naman namin kayo. Pero hindi na namin ginagamit ang datapuhat at sa makatuwid. Ganon. Yung lingua franca, yun ang naiintindihan ng karamihan. Dahil iba't ibang grupo tayo. Buhat sa norte hanggang Mindanao. Magkakaibang tribo. Hindi ko gusto ang tribo dahil minamaliit ang galing sa tribo. Tayo mismo nag-away-away tayo kung ano ba talaga ang magiging Filipino language. Ang aking example actually dyan yung Bahasa Malay at saka yung Bahasa Indonesia. Sana nagganon tayo. Kaso, nandito na tayo sa panahon ngayon na global na ang ating mga workers, tapos nag-ASEAN integration pa tayo, napakahirap nang ibalik yung nakaraan. Ang maganda na lang na nakikita ko ngayon, mas magaling mag-explain yung mga estudyante namin in Filipino. So, sa palagay ko, yung kahit na hindi iisa lang ang ating policy talaga sa wika, palagay ko somehow umandar eh. Dahil ang galing talaga mag-explain ng mga bata ngayon in the Filipino language kumpara sa aming henerasyon. Hindi naman po namin in-expect na makakapag-adjust po lahat ng gagamit. Pero syempre, umaasa po kami na syempre magamit din po. Kasi syempre, pagka nagkaroon na po tayo ng sarili nating keyboard layout, parang may isip na po natin lagi na, syempre, parang mas convenient na rin gamitin yung Filipino language kasi may design na po tayo for it. Isa rin po siyang way para hindi rin po tayo mapag-iwanan ng mga ibang bansa. Sana yung project na rin namin mag-inspire sa ibang estudyante to apply their respective disciplines sa Filipino for the benefit of the language itself. And syempre, pag nag-benefit naman yung language, lahat naman tayo mag-benefit kasi yun yung culture natin sarili natin yun. Dinevelop namin yung keyboard layout ito gamit ng 10.7 million Filipino words mula sa Bantay Wika project ng EEE ni Sir Randy Cahote. Tinignan namin kung ano yung most frequently used Filipino letters. So nakita namin na A, N, G, S, T, at yung iba pa na letters. Tapos doon namin nilagay sa gitna yung pinakamadalas na gamitin para mas madali siya abutin. Para sa akin kasi, ang wika ay mahalaga kasi ito yung paraan mo talaga paano ka makakapagturo sa estudyante. May mga bagay na higit na naiintindihan at naibabahagi ng mas mainam kapag ka Filipino ang ginagamit. Kadalasan nga Tagalog kasi kapag Tagalog biglang parang nagpe-pay attention ng malalim yung estudyante, no? Yun ang pinakadahilan kung bakit magamit ako ng Filipino. Hindi para sa kung ano pa man, kundi talaga para lang maging mas mabisa yung pagtuturo ko. Yung aking karanasan dyan na sa tingin ko ay importante rin yung role ng wika. Sa lecture, kapag meron akong binabahagi sa mga estudyante na mga konsepto in Filipino,
then makikita mo sa mga mata nila na lumalaki. Sabihin, nagre-resonate sa kanila, naiintindihan nila. Yung aking unang MA thesis ay isang etnografiya ng pag-aaral sa Buhid Mangyan, no? Ang nagtulak sa akin, nag-implement na isa sa Pilipino, yung aking advisor noon, si Dr. Padilla, no? Siya rin yung isa sa mga unang mga antropologo na nagsulat ng kanyang disertasyon sa Pilipino. So, pero sa kanyang pinag-aaral kasi ng Mangyan, yung aking pinag-aaral ay Buhid Mangyan, no? So, yung aking ginamit ay Pilipino. Medyo matagal nga naging yung pagbalik doon. Noong 1995 ko ginawa yung aking pag-aaral. Noong isang taon, nagpunta ako sa mga Buhid Mangyan. Nagdala ko ng kopya ng aking thesis. No? Binigyan ko si Lakyaum, si Mayor Yaum ng Buhid. No? At ilang mga Buhid leaders doon. At tuwa si Yaum, no? At nagmamalaki niya sa lahat ng leader, no? Tingnan niya binuksan yung thesis, pinapakita niya, sabi niya, ito yung unang-unang libro na kaya nang basahin at maintindihan. Hindi na lamang ito nakagapos sa layuning paunlarin ang wikang Pilipino na nakabase sa Tagalog. Ang ating layunin ay ibase ito sa lahat ng wika. Kaya ngayon, sayawin at sa gustuhin natin ay umaalagwa tayo. Halimbawa, pag nag-uusap tayo ng Pilipino, pwede naman Pilipinong Bisaya, di ba? Pwede naman Pilipinong Bicol, di ba? Yung tipo, bakit? Hindi kinakailangan maging purista tayo. Tulad ng lagi lang sa akin sinabi ni Roger Sikat, kung anong sinasabi ng kaluluwa mo, yun ang wikang lalabas. Nagkataon siguro na nasapol ng wika natin dito, no? Yung pagpapalabas ng aking mga pananaw sa buhay, no? At habang ginagamit ito, lalo ko napapansin, no? Habang ginagamit ang wikang ito, ay lalo ko na ipapaliwanag ang kompleksidad ng ating mga buhay, no? Na hindi madali para sa aking gawin kung ibang wika ang aking ginagamit.